Naranasan mo na bang masira ang buong araw mo dahil sa salita o kilos ng ibang tao? Maaring isa lang yung bastos na komento, isang walang kwentang kilos, o kahit isang di inaasahang abala. Nakakainis, hindi ba? Pero ito ang totoo. Walang may kapangyarihang kontrolin ang emosyon mo, maliban na lang kung ibibigay mo iyon sa kanila. Paano kung kaya mong manatiling kalmado, matatag, kahit ano pa ang ihagis sa iyo ng buhay o ng ibang tao? Isipin mo ito, naglalakad ka sa araw mo na may kapayapaang napakalalim, na kahit ang pinaka-nakakainis na sitwasyon ay hindi ka kayang galawin. Hindi ito basta pangarap lang. Ito ang tinatawag na emotional mastery. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang 10 makapangyarihang aral na makakatulong sa iyo upang matigil ang padalos-dalos na reaksyon, makawala sa galit, at muling makuha ang kontrol sa iyong emosyon. Ang mga aral na ito ay hindi tungkol sa pagpapanggap na okay ka o pagwawalang bahala sa nararamdaman mo. Ito'y tungkol sa pagpapalakas ng isipan upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may grasya at kalinawan, mula sa pagharap sa kritisismo, pagtatakda ng hangganan, hanggang sa pagbitaw sa hinanakit. Makakahanap ka rito ng mga praktikal na paraan upang maprotektahan ang iyong kapayapaan at mabuhay ng may kumpiyansa. Pagkatapos ng episode na ito, dala mo na ang mindset at mga estratehiya upang manatiling hindi apektado kahit sa pinakamatitinding sitwasyon. Kaya kung handa ka ng tuklasin ang lihim ng emosyonal na kalayaan at mamuhay ng hindi kontrolado ng kahit kanino, simulan na natin ang iyong paglalakbay patungo sa pagpapaamo sa emosyon mo. Nagsisimula na. 1. Unawain na ang reaksyon mo ay ikaw ang pumipili. Isipin mo ito, nasa kalagitnaan ka ng isang mapayapang araw, marahil umiinom ng kape o naglalakad sa parke, nang bigla kang sabihan ng isang bastos na komento o may ginawang hindi ka nais-nais ang isang tao. Ang katahimikan mo'y biglang napalitan ng galit o inis. Ang tanong mo, bakit nila sinira ang araw ko? Pero narito ang katotohanan, hindi nila ito sinira. Ikaw ang gumawa noon. Responsibilidad mo ang emosyon mo, hindi sa kanila at hindi rin ng kahit na sino. Walang makakapagkontrol sa nararamdaman mo maliban na lang kung ibibigay mo sa kanila ang kapangyarihang iyon. Isipin mo na parang suot mo ang noise-canceling headphones sa isang maingay na lungsod. Nandyan pa rin ang ingay pero hindi mo na ito naririnig. Ganito rin ang pagmaster ng reaksyon. Hindi mo kailangang hayaang pasukin ng ingay ng ibang tao ang iyong kapayapaan. May isang napakagandang kasabihan, sa pagitan ng stimulus at ng response may puwang. Sa puwang na iyon, nandoon ang kapangyarihan nating pumili. At sa pagpili natin, naroon ang ating paglago at kalayaan. Kapag may biglang sumingit sa iyo sa trapiko o may nagsabi ng hindi patas na kritisismo, madali tayong magalit at sisihin sila. Pero paano kung bago ka mag-react, huminto ka muna saglit? Sa saglit na paghinto na iyon, naroon ang kapangyarihan mo, ang kapangyarihang pumili ng katahimikan kaysa kaguluhan, ng lakas kaysa padalos-dalos na kilos. Halimbawa, sa isang meeting, binaliwala ng katrabaho mo ang ideya mo. Sa halip na gumanti o magtanim ng sama ng loob, huminga ka muna. Tanungin ang sarili, ito ba ay tungkol sa akin o baka naman bunga ito ng stress o pagkiling nila? Sa pagbabago ng perspektibo, binabawasan mo ang bigat ng epekto nito sa emosyon mo. Ang ganda ng prinsipyong ito ay hindi mo tinatago ang nararamdaman mo, kundi kinikilala mong magkaiba ang emosyon mo at ang magiging reaksyon mo. Normal ang magalit, mainis o masaktan. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat nitong kontrolin ang susunod mong kilos. Narito ang isang simpleng estratehiya. Huminto at kilalanin. Kapag na-trigger ka, itigil muna. Tukuyin ang emosyon mo. Galit, sakit, inis. 2. Mag-reflect. Tanungin kung bakit mo ito nararamdaman.
Dahil ba sa nangyari o sa kahulugan na ibinigay mo rito? 3. Pumili ng tugon. Gumawa ng aksyon base sa iyong values at pangmatagalang kapayapaan, hindi sa bugso ng damdamin. Isipin mong lumalakad ka sa buhay na hindi nababahala sa kilos ng iba, ang bastos na estranghero, ang walang pakialam na komento, ang maliit na abala. Lahat ito, wala nang kapangyarihan sa iyo kapag ikaw ang may hawak ng reaksyon mo. Sa bawat sandali, may pagpipilian ka. Hayaan mong iba ang magdikta ng emosyon mo o bawiin mo ang kapangyarihan at protektahan ang iyong kapayapaan. Kapag may sumubok na i-push ang buttons mo, tandaan, hindi ang ugali nila ang magpapakilala sa iyo, kundi ang reaksyon mo. At sa pagpili mong manatiling kalmado, makakamit mo hindi lang ang mastery ng emosyon, kundi ang tunay na kalayaan. 2. Tigilan ang pag-aakalang kikilos ang mga tao ayon sa iyo. Ilang beses na bang nangyari na sa oras ng pangangailangan mo, ang mga taong inaasahan mo ay bigla na lang nawala? Nararamdaman mong parang napaka-insensitive nila. Naisip mo, hindi ko sila kailanman tatratuhin ng ganito. Pero ito ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng tao ay gumagalaw ayon sa standards mo. Kumikilos sila base sa sarili nilang paniniwala, karanasan at prioridad. Ang pag-asa na kikilos sila gaya ng gusto mo ay parang pagtatangkang kontrolin ang panahon, imposible at nakaka-frustrate. Bawat tao ay may sariling landas, sariling hugis ng mundo, kaya kapag may ginawa silang nakakainis o nakakasakit, kadalasan ay hindi ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanila. At kapag pilit mong binabago o kinokontrol ang kilos nila, ikaw lang ang nauubusan ng lakas. Sa halip na pilitin silang magbago, tanggapin mo sila kung sino sila. Halimbawa, may katrabaho kang laging sumisingit tuwing may meeting, imbes na mapuno ng inis o pagsabihan sila ng masama, tanggapin mong hindi ito tungkol sa iyo. Sa pagtanggap na hindi sila magbabago ayon sa gusto mo, napapalaya mo ang sarili mo mula sa emosyonal na pasaning hindi mo naman dapat pasan. May kasabihang, ang ugat ng paghihirap ay mga inaasahan. Kapag mas kaunti ang inaasahan mo sa kung paano dapat kumilos ang iba, mas napoprotektahan mo ang kapayapaan mo. Subukan mo ito. Kilalanin ang inaasahan mo. Kapag nainis ka, itanong, ano bang inaasahan ko sa kanila? Hamunin ang inaasahan mo. Realistiko ba na umasa kang kikilos sila gaya mo? 3. Ay shift ang focus. Sa halip na kontrolin sila, piliin mong tumugon ng kalmado at may hangganan. Isipin kung gaano ka-liberating ang ganitong mindset. Ang bastos na estranghero, ang nakalimot na kaibigan, ang insensitive na katrabaho, wala ni isa sa kanila ang kayang sirain ang araw mo kung hindi mo pahihintulutan. Hindi sila ang dapat magbago. Ikaw ang may hawak ng reaksyon mo. Sa huli, ang mga tao ay kung sino sila, hindi kung sino ang gusto mong maging sila. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay hindi pagbibigay laya sa masamang ugali o pagtapak sa sarili mong values. Ito'y pagpili na huwag mong isuko ang kapayapaan mo para sa isang bagay na hindi mo makokontrol. Kaya, sa susunod na madismaya ka sa iba, huminto ka at alalahanin. Galing ito sa ugali nila, hindi sa akin. At okay lang yon dahil ako ang pipili ng tugon ko. Sa pagbitaw sa mga inaasahan, nakakamit mo ang tunay na kalayaan, hindi lang mula sa kilos ng iba, kundi mula sa bigat ng emosyon na dati mong pinapasan. 3. Bitawan ang pangangailangang laging tama. Isipin ang huling beses na nakipagtalo ka. Maaaring maliit na bagay lang, gaya ng mas mabilis na ruta o isang malalim na hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan o kapareha. Habang umiinit ang usapan, ramdam mo ba yung matinding paghahangad na ipaglaban ang punto mo? Napatunayan na ikaw ang tama, lahat tayo ay dumaan na riyan, kapit na kapit sa bersyon natin ng katotohanan na parang ito na lang ang hawak nating tali sa gitna ng unos. Pero, heto ang katotohanan.
Ang pangangailangang laging tama ay nakakapagod at madalas walang saysay. Ang ugat ng ganitong ugali ay insekuridad. Para bang kapag mali tayo, nadudungisan ang pagkatao natin. Pero paano kung bitawan mo na ang pangangailangang iyon? Paano kung harapin mo ang di pagkakaunawaan hindi sa galit, kundi sa pag-uusisa? Isang makapangyarihang tanong ang dapat mong tandaan, mas mahalaga bang maging tama o maging payapa? Ang pagpupumilit na manalo sa bawat argumento ay kadalasang nagdadala ng tensyon, nasisirang relasyon at patong-patong na inis. Pero ang pagbitaw sa pangangailangan na patunayan ang sarili ay nagbibigay daan sa kapayapaan at mas malalim na pag-unawa. Isipin mo, may nagsabi sa iyong mali ka o may bumatikos sa iyo ng hindi patas. Natural na gusto mong ipagtanggol ang sarili mo, kontrahin sila o ibalik ang sakit. Pero paano kung huminto ka saglit at tanungin ang sarili mo, sulit ba ang lakas at oras ko para dito? May magbabago ba talaga? Kadalasan, ang sagot ay hindi. Halimbawa, isang kaibigan ang iginiit na mas epektibo ang paraan nila sa pagharap sa isang problema. Sa halip na pumasok sa isang walang katapusang argumento, maaari mong sabihin, naiintindihan ko ang pananaw mo at nirerespeto ko ito. Sa pagsasabi nito, hindi mo lang pinapakalma ang sitwasyon, pinipili mo rin ang katahimikan kaysa kaguluhan. May sinabi ang pilosopong si Lao Tzu na dapat nating tandaan, ang taong kapit na kapit sa sariling opinyon, kailanman ay hindi lalago. Ang pagbitaw sa pagiging laging tama ay hindi nangangahulugang iiwan mo ang prinsipyo mo o tatahimik ka na lang. Ibig sabihin nito, hindi lahat ng argumento ay kailangang panalunan mo. Ang tunay na lakas ay makikita sa pagpili kung kailan ka lalaban at kailan ka lalayo. Narito kung paano mo ito maisa sa buhay. Huminto bago sumagot. Kapag naramdaman mong gusto mong makipagtalo, huminga ka muna. Tanungin ang sarili kung karapat-dapat ba itong pag-aksayahan ng lakas. Maghanap ng pag-unawa. Sa halip na ipilit ang sarili, magtanong upang mas maunawaan ang panig ng iba. Madalas, sa ganitong paraan, nababawasan ang alitan, pumili ng laban. Ilaan lang ang lakas sa mga bagay na talagang mahalaga, yung may epekto sa values mo at sa tunay na resulta. Habang natututo kang bitawan ng pangangailangang maging tama, mararamdaman mong gumagaan at lumuluwag ang pakiramdam mo. Hindi mo na kailangang kontrolin ang bawat usapan o patunayan ang bawat punto. Nawawala ang kapangyarihan ng argumento sa emosyon mo dahil pinili mong unahin ang kapayapaan kaysa sa pride. Tandaan, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa dami ng debate mong napanalunan. Nasusukat ito sa kung paano mo dalhin ang sarili mo, kung paano mo pinapangalagaan ang enerhiya mo, at kung paano mo pinananatili ang kapayapaan mo sa loob. Sa susunod na matukso kang makipagtalo, huminto at itanong sa sarili, ang pagiging tama ba ang magpapaligaya sa akin? O ang pagiging kalmado? At sa sandaling iyon, mararanasan mo ang tunay na kapangyarihan ng pagbibitaw. 4. Huwag hayaang tukuyin ng salita ng iba ang halaga mo. Isipin mo ito, may ideya kang gustong-gustong ibahagi, isang bagay na galing sa puso mo, at bago mo pa man matapos, may isang taong bumara sa iyo ng pangmamaliit na komento. Ang saya at kumpiyansa mo biglang nawala. Bakit ganon? Dahil madalas, hinahayaan nating ang opinyon ng iba ang bumuo ng tingin natin sa sarili. Pero heto ang totoo. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa sinasabi ng iba. Hindi ito konektado sa papuri nila, sa puna nila, o sa paghuhusga nila. Kapag nakadepende ang kumpiyansa mo sa validation ng ibang tao, binibigay mo sa kanila ang kapangyarihang kontrolin ang emosyon mo. Ang tunay na emosyonal na kalayaan ay nagsisimula kapag binabawi mo ang kapangyarihang iyon. Isipin natin, may katrabaho kang bumatikos sa trabaho mo. Hindi constructive, masakit,
Personal. Ang instinct mo ay ipagtanggol ang sarili mo o manlumo. Pero paano kung huminto ka at ipinaalala sa sarili mo? Salamin ito ng pananaw nila, hindi ng tunay kong halaga. Sa pagdistansya mo ng sarili mula sa opinyon nila, napoprotektahan mo ang kapayapaan mo at nananatiling nakatutok sa dapat mong gawin. Sabi nga ni Marcus Aurelius, hindi ako magtataka. Mas mahal natin ang sarili natin pero mas pinahahalagahan natin ang opinyon ng iba kaysa sa atin. Hindi ito nangangahulugang baliwalain ang feedback. Ibig sabihin nito, matutong salain kung ano ang may silbi at kung alin ang hindi. Ang constructive criticism ay makakatulong sa iyo, pero ang walang kwentang negatibidad, walang puwang sa isip mo, narito kung paano ka makakawala sa bitag ng validation ng iba, huminto bago mag-react. Kapag may masakit na sinabi, huminga ka. Sa paghintong yun, magkakaroon ka ng pagpipilian kung paano tutugon. Paghiwalayin ang opinyon sa katotohanan. Tanungin ang sarili, may katotohanan ba sa sinabi nila o pananaw lang ito? Alin ba ang makakatulong sa akin? Ipagpaalala ang tunay mong halaga. Ang worth mo ay hindi kailanman nakadepende sa pagsang-ayon ng iba, nasa iyo ito. Sa loob mo, may isa pang aral si Lao Tzu. Kung palagi mong iniintindi ang iniisip ng iba, habang buhay kang magiging bilanggo nila. Ang pagbibitaw sa validation ay hindi pagtatalikod sa pakikipagkapwa. Ito ay pagtigil sa pagbibigay puwang sa mga opinyong hindi nakakatulong sa pag-unlad mo. At sa paggawa nito, pinalalaya mo ang sarili mo sa bigat ng emosyonal na pasanin. Kaya, sa susunod na may magsabing bagay na sumasakit sa loob mo, tanungin ang sarili, pinapayagan ko ba itong tukuyin ako? O pipiliin kong magtiwala sa katotohanang alam ko tungkol sa sarili ko? Doon mo muling mababawi ang kapangyarihan mo. Walang salita ng iba ang pwedeng bumaba sa halaga mo, maliban na lang kung papayagan mo. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pag-iwas sa batikos, kundi sa paninindigan mo sa sarili mong halaga kahit pa sa gitna ng mga ito. At kapag hindi mo na hinahayaan ang salita ng iba, ang siyang magtakda kung sino ka, doon nagsisimula ang pagbubukas ng buhay sa pagiging totoo, sa kumpiyansa sa sarili, at sa kapayapaang hindi matitinag. At iyan ang uri ng buhay na hindi kayang nakawin ni numan. Sa pagtatakda mo ng hangganan, pinapalaya mo ang sarili mo mula sa mga obligasyong hindi naman talaga kailangang akuin. Binabawi mo ang enerhiya mo para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Tandaan mo, hindi mo responsibilidad ang iayos ang damdamin ng lahat o solusyonan ang bawat problema nila. Ang pangunahing tungkulin mo ay para sa sarili mo, para sa iyong kapayapaan, oras at emosyonal na kalusugan. Kaya ingatan mo ang enerhiya mo. Itakda mo ang mga hangganan mo at pansinin mo kung gaano kagaan, kung gaano kakontrolado ang pakiramdam mo. Dahil kapag inuuna mo ang sarili mo, doon mo na ibibigay sa mundo ang pinakamahusay na bersyon mo. 6, kumalas ka mula sa opinyon ng iba, isipin mo ito. Ibinahagi mo ang isang ideyang pinagmamalaki mo sa isang grupo ng tao, pero imbes na suporta, sinalubong ka ng kritisismo o malamig na pagtanggap. Masakit, totoo ang kurot ng pagkadismaya. At minsan, lumalalim ito, nagiging pagdududa sa sarili. Pero heto ang tanong, bakit ganun kabigat ang opinyon nila para sa'yo? Ang pagnanais ng aprobasyon ay malalim ang ugat sa pagkatao natin. Pero ang umasa sa panlabas na pagpapatunay ay parang paghabol sa anino, hindi mo kailanman mahahawakan ng buo. Nagsisimula ang tunay na kalayaang emosyonal kapag hindi mo na hinahayaang tukuyin ng opinyon ng iba ang halaga mo. Isipin mo ito, bawat isa sa atin ay tumitingin sa mundo sa pamamagitan ng sariling lente, hinubog ng karanasan, paniniwala at insekuridad.
Kaya madalas, ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo ay mas nagsasabi kung sino sila kaysa kung sino ka talaga. Kapag inangkin mo ang opinyon nila, ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihan, sa damdamin mo, sa desisyon mo. Bakit mo hahayaang ibang tao ang magsulat ng kwento mo, isang simpleng paalala? Hindi pinagdedebatihan ng halaga mo, hindi ito nakatali sa papuri o puna. Ang tunay mong halaga ay nasa loob mo, hindi natitinag sa ingay ng labas. Halimbawa, suot mo ang isang bagong damit na talagang gusto mo. Tapos may katrabaho kang nagsabing, interesting choice. Pwede mong hayaang sirain ng komento na yun ang kumpiyansa mo. O pwede mong ipaalala sa sarili mo na hindi kailanman kayang bawasan ng opinyon nila ang kasiyahan mo. Kapag kumakalas ka sa pagnanais ng aprobasyon, pinalalaya mo ang sarili mong mamuhay ng totoo. Sabi nga ni Epictetus, isang pilosopong Stoic, kung gusto mong umunlad, matutong tanggapin na may mag-iisip na hangal o katawa-tawa ka. Oo, parang masakit pakinggan, pero totoo, nakakapagpalaya. Ang paglago ay madalas nangangahulugang paglihis sa nakasanayan, paggawa ng mga bagay na hindi agad naiintindihan ng iba. Ang pagnanais ng palakpak ay maaaring humadlang. Pero ang pagtanggap sa sarili mong daan, kahit hindi maintindihan ng iba, yan ang nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Paano nga ba magsimulang kumalas mula sa opinyon ng iba? Una, questionin ang bigat na ibinibigay mo rito. Kapag may opinyong nakaaapekto sa iyo, itanong mo, bakit ito mahalaga sa akin? Ano bang kapangyarihan mayroon siya sa buhay ko? Ikalawa, patatagin ang sarili sa sarili mong mga halaga. Ituon ang pansin sa kung ano ang mahalaga para sa iyo, hindi kung ano ang inaasahan ng iba. Panghawakan mo ang mga layunin at prinsipyo mo. Ikatlo, sanayin ang sarili sa pagbitaw. Kapag may pumuna o humusga, pansinin ito, ngunit huwag mo itong yakapin. Isipin mong parang dahong inilululan ng ilog, naroroon, pero lumilipas. Sabi ni Lao Tzu, kung masyado kang mahalaga sa opinyon ng iba, magiging bilanggo ka nila. Hindi ibig sabihin nito na isara mo ang sarili sa feedback o paghiwalay sa mundo. Ang ibig sabihin, salain mo kung alin ang may saysay at alin ang hindi. Ang makabuluhang puna ay makakatulong sa iyo, pero ang walang basehang paghusga, sa kanila na yon, hindi mo pasan. Isipin mong parang ulan ng mga opinyon ng iba. Maaaring bumuhos, pero hindi mo kailangang mabasa. Kapag nakasentro ka sa sariling paninindigan, nananatili ka matatag kahit ano pa ang tingin sa iyo ng iba. Kaya sa susunod na may salitang yayanig sa kumpiyansa mo, huminto ka sandali at itanong, para kanino ba talaga ako namumuhay, para sa kanila o para sa sarili ko? Kapag pinili mong kumalas, binabawi mo ang kalayaan mo, pinapangalagaan mo ang katahimikan mo, at binubuo mo ang isang buhay na tunay na iyo. Tandaan mo, ang landas mo ay sayo lamang, at masyado itong mahalaga para hayaan mong ilihis ito ng mga opinyong dumarating lang at lumilipas. 7. Tumugon gamit ang katahimikan, hindi galit. Isipin mo ito, nasa gitna ka ng mainit na pagtatalo, may nagsabi ng bagay na masakit o sadyang nakakaistorbo, ramdam mo ang galit na unti-unting sumisiklab, pumipintig ang puso mo, nangingitim ang mukha, at ang unang nais mo ay sumagot ng matalim na salita. Pero paano kung sa halip na mag-react, manahimik ka na lang? Ang katahimikan ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata mo laban sa negatibidad ng iba. Hindi ito tungkol sa pag-urong o pag-iwas sa pagtatalo, kundi sa pagpili ng kapanatagan kaysa kaguluhan. Ang pagtugon gamit ang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay patunay ng lakas na pinapahalagahan mo ang kapayapaan mo higit sa pangangailangang makipagtalo. May karunungan dito, kapag mas kaunti kang tumugon sa negatibidad, mas tahimik at payapa ang buhay mo. Ang katahimikan ay nagsasalita ng malakas.
Sinasabi nito, hindi kita hahayaang kontrolin ang damdamin ko. Halimbawa, isipin mong may taong sinusubukang siraan ka sa isang pagpupulong sa trabaho para lamang ipahiya ka sa harap ng iba. Dalawang pagpipilian ang meron ka, makipag-away o manahimik. Kapag pinili mong manahimik, pinipigilan mo ang reaksyon na gusto nilang makita at pinananatili mo ang iyong pagkatao, pinapakita mo sa lahat kung sino talaga ang may panig na matatag. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pilosopong Stoic, ang pinakamainam na sagot sa galit ay katahimikan. Ang galit ay naghahanap ng gasolina para patuloy na magliyab at pinapatay ito ng katahimikan. Kapag pinili mong hindi makipag-engage, sinisira mo ang paikot-ikot ng negatibidad at pinoprotektahan mo ang kalusugang emosyonal mo. Isipin ang katahimikan bilang isang kalasag. Pinipigilan nito ang ingay, ngunit hindi ka hinahatak sa laban. Narito, kung paano gawing katahimikan ang iyong unang sagot sa mga oras ng paninira. Una, huminto muna bago mag-react. Kapag may nagsabi ng nakasasakit o nakakaistorbong salita, huminga ka muna. Ang katahimikan ang nagbibigay daan sa malinaw na pag-iisip. Pangalawa, makinig ng walang pagtatanggol. Minsan, gusto lang ng tao na marinig o mailabas ang saloobin nila. Hayaan mo silang magsalita nang hindi mo sila ginugulo o kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Pangatlo, magsalita lang kung kinakailangan. Kapag kailangang sumagot, panatilihing kalmado, maingat at diretso sa punto. Sabi sa turo ng Budismo, magsalita ka lamang kung ito ay makapagpapaganda ng katahimikan. Hindi ibig sabihin nito na itatago mo ang nararamdaman mo, kundi pipiliin mo kung kailan at paano ito ihahayag. Hindi nilalabanan ng katahimikan ang problema. Pinapangalagaan nito ang enerhiya mo para sa mga sandaling tunay na mahalaga. Ang boses mo, isipin mo kung gaano kadalas tayo nagsisisi sa mga salitang nasabi natin sa galit. Inaalis ng katahimikan ang pagsisising iyon. Binibigyan ka nito ng pagkakataong magmuni-muni, mag-isip ng mabuti at tumugon ng may puso, hindi agad-agad. Madalas, mas marami ang sinasabi ng katahimikan kaysa sa mga salita. Kaya sa susunod na may gustong manira o magpasindak sa iyo, huminto ka muna at itanong sa sarili mo, magdadagdag ba ako ng halaga sa sitwasyong ito o lalo lang ba akong magpapalala nito? Sa pagpili ng katahimikan, pinoprotektahan mo ang kapayapaan mo, pinapakita mo ang tunay na lakas at ikaw pa rin ang may hawak ng kwento mo. Tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kawalan ng tugon. Ito ay presensya ng karunungan. Ito ang kakayahang makaangat sa ingay at sabihing, hindi ako makokontrol ng mga salita mo. Ang kapayapaan ko ang siyang magpapasya at ganito mo tunay na nananalo sa laban kahit hindi mo kailangang itaas ang boses. Siyam, sanayin ang pasasalamat upang matunaw ang galit. Isipin mo, isa ka sa mga araw na parang lahat ay sumasalungat. Nabigo ang mga plano mo, may nagsabi ng bastos na salita at kahit ang pinakamaliit na abala ay tila hindi na matiis. Unti-unting sumisiklab ang galit sa loob mo at iniisip mo, bakit ba kailangang maging mahirap ang lahat ngayon? Huminto ka sandali. Paano kung sa halip na ituon ang isip sa lahat ng nagkakamali, ilipat mo ito sa mga bagay na maayos? May kapangyarihan ng pasasalamat na gawing katahimikan ang galit at baguhin ang pinakamalulubhang sandali sa pagkakataon para sa panibagong pananaw at kapayapaan. Narito ang isang makapangyarihang katotohanan, hindi ka pwedeng magpasalamat at magalit ng sabay. Ang pasasalamat ay parang mental na reset button. Hinahatak ka palabas sa paikot-ikot ng negatibidad at pinapaalala ang kabutihang nananatili kahit sa mga nakakainis na sitwasyon. Halimbawa, naiipit ka sa trapiko at nahuhuli sa mahalagang appointment. Sa halip na magalit sa mga sasakyan sa unahan, subukan mo ito, huminga ng malalim at isipin ang tatlong bagay na pinasasalamatan mo ngayon.
Maaring ang pagkakaroon mo ng sasakyan, ang oportunidad na papuntang nararating mo o kahit ang musika sa radyo. Parang maliit na bagay ito pero kaya nitong baguhin ang damdamin mo halos agad-agad. Sabi ni Cicero ang pilosopo, ang pasasalamat ay hindi lamang ang pinakadakilang birtud, kundi ang ina ng lahat ng iba pa. Hindi lang tinutunaw ng pasasalamat ang galit. Ito rin ay nagtatanim ng tatag, nagpapalago ng pasensya at tumutulong na ituon ang pansin sa tunay na mahalaga. Isa itong kasangkapan na maaari mong gamitin kahit kailan, kahit saan, para protektahan ang kapayapaan mo. Narito kung paano gawing araw-araw na gawi ang pasasalamat. Una, huminto at magmuni-muni. Kapag sumisiklab ang galit, huminga muna at itanong sa sarili, ano ang isang bagay na pwede kong pasalamatan ngayon? Pangalawa, magtala ng pasasalamat. Sa pagtatapos ng araw, isulat ang 3 bagay na nangyari ng mabuti, gaano man kaliit. Itinuturo nito sa isipan mong hanapin ang positibo. Pangatlo, gamitin ang pasasalamat bilang pag-reframe. Kapag nahaharap sa hamon, isipin kung ano ang matututuhan mo o paano kaya mas malala pa ang sitwasyon. Madalas, ang pasasalamat ay nagmumula sa pagkilala sa kung ano pa ang meron tayo. Halimbawa, may malupit na pumuna sa iyo. Sa halip na magalit, subukan mong baguhin ang pananaw. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong matuto mula sa puna kahit hindi ito na iparating ng maayos. Hindi nito pinapalampas ang hindi magandang asal ng iba, pero pinananatili kang kontrolado sa sarili mong damdamin. Tulad ng sinasabi sa atin, bumangon tayo at magpasalamat. Kung hindi man tayo marami ang natutunan ngayong araw, kahit konti, ay may natutunan tayo. Kung wala mang natutunan, hindi naman tayo nagkasakit. At kung nagkasakit man tayo, buhay pa rin tayo, kaya magpasalamat tayo. Binabago ng pasasalamat ang focus mo mula sa kakulangan tungo sa kung ano ang naroroon. Hindi ito pag-ikintal ng pagtanggi sa pagkabigo o galit, kundi pagpili na unahin ang nagpapasaya kaysa ang nagpapabigat ng loob. Sa susunod na maramdaman mong unti-unting sumisilip ang galit, huminto ka at itanong sa sarili, ano ang pwede kong pasalamatan sa sandaling ito? Makikita mong hindi lang tinutunaw ng pasasalamat ang galit, pinapalitan nito ito ng katahimikan, linaw at kontrol. At sa mga sandaling iyon, mauunawaan mo na ang kapayapaan ay hindi lang bagay na hinahanap. Ito ay bagay na nililikha mo. Siyam, i-reframe ang kritika bilang kasangkapan para sa paglago. Isipin mo, kakabahagi mo lang ng isang ideya na ipinagmamalaki mo sa trabaho, sa mga kaibigan o online at agad naman itong binatikos ng matindi. Ang unang reaksyon mo, pagtatanggol, marahil pati galit. Natural lang yan kapag ang mga pagsisikap mo ay sinalubong ng negatibidad. Pero paano kung kaya mong tingnan ang kritika hindi bilang isang pag-atake kundi bilang isang pagkakataon para lumago? Ang kritika, gaano man ito kabigat o kasakit, ay may halaga kung handa kang hanapin ito. Maaari nitong ipakita ang mga bulag mong bahagi, hamunin ang iyong mga pananaw o itulak kang mag-improve. Kapag binago mo ang pagtingin mo, ang kritika ay hindi na magiging sanhi ng pagkadismaya, kundi magiging kasangkapan para sa pagunlad ng sarili. Halimbawa, naghahanda ka para sa isang presentasyon at may kasamahan na tumuturo ng mga mali sa gawa mo. Maaari mo silang balewalain at isipin na sinusubukan ka lang nilang sirain o maaari kang huminto at mag-isip. May katotohanan ba sa sinasabi nila? Paano ko ito magagamit para maging mas mabuti? Sa pagpili ng ikalawang paraan, nagagawa mong gawing hagdan ang isang tila pag-atake. Sabi ng isang matalinong pananalita, ang kritika ay tulad ng ulan, dapat sapat na banayad para magpatubo ngunit hindi sumisira sa ugat. Hindi ibig sabihin
Nito na lahat ng kritika ay tama o karapat-dapat pakinggan. May mga tao na pumupuna dahil sa inggit, kamangmangan o masamang hangarin. Ang mahalaga ay ma-filter mo ang mga naririnig, tanggapin ang nakatutulong, at itapon ang mga hindi. Narito kung paano harapin ang kritika ng may biyaya. Una, huminto bago tumugon. Kapag nakatanggap ng kritika, huminga muna upang maiwasang mag-react ng emosyonal. Pangalawa, suriin ang pinanggalingan. Sino ang nagbibigay ng puna? Nais ba nilang makatulong o may sariling interes? May kaalaman ba sila tungkol sa sitwasyon? Pangatlo, hanapin ang aral. Kahit ang hindi maganda ang paraan ng pagkakapahayag ng kritika ay maaaring maglaman ng mahalagang insight. Tanungin ang sarili, ano ang matututuhan ko dito? Halimbawa, kung may kamag-anak na pumuna sa mga pinili mo sa buhay tulad ng trabaho o lifestyle, sa halip na makipagtalo o magsara ng pinto, pwede mong sabihin, naririnig ko ang mga alalahanin mo, iisipin ko ang mga sinabi mo. Ipinapakita nito ang maturity at binibigyan ka ng pagkakataong magmuni-muni nang hindi lumalala ang sigalot. Tanda ang sinabi ni Epictetus, ang pilosopong stoiko, kung may nagsasabi na masama ka, huwag kang maghanap ng palusot. Sagutin mo, hindi niya alam ang iba kong kahinaan kung hindi ay iba pa ang kanyang sasabihin. Paalala ito na huwag masyadong personalin ang kritika, kundi tingnan ito bilang bahagi ng paglalakbay patungo sa pag-unlad. Sa susunod na may pumuna sa iyo, itanong sa sarili, ano ang matututuhan ko mula rito? Ang kritika ba ay tungkol sa akin o mas nagpapakita ito tungkol sa kanila? Paano ako lalago dahil sa pagkakataong ito? Sabi ni Lao Tzu, ang pagkilala sa iba ay katalinuhan, ang pagkilala sa sarili ay tunay na karunungan. Kapag hinarap mo ang kritika ng may tamang pag-iisip, nagiging salamin ito na tumutulong sa iyo na mas makilala ang sarili. Hindi ito laging komportable pero bihira ang paglago na madali. Sa pagtanggap ng puna, kahit masakit, nadidevelop mo ang tatag, kababaang loob at mas malakas na pagkatao. Kaya sa susunod na dumating ang kritika, huminto ka at i-reframe ito. Huwag itong tingnan bilang hadlang, kundi bilang hagdang patungo sa iyong pinakamahusay na sarili. Tandaan, ang paglago ay madalas na nakatago sa mga hindi komportabling karanasan at ang mga taong yumakap dito ay nakakamit ang isang lakas na hindi kayang guluhin ng anumang kritika. 10. Mastery ng sining ng pagpapaalam. Isipin mo, hawak mo ang isang mainit na uling na balak mong ihagis sa taong nakasakit sa iyo. Ngunit habang naghihintay ka ng tamang pagkakataon, patuloy kang nasusunog ng uling sa kamay. Ganito rin ang galit, sama ng loob at puot. Sila ang mas higit na sumasakit sa iyo kaysa sa taong nagdulot ng sakit. Ang tunay na lakas ay hindi sa paghawak, kundi sa pagpapakawala. Ang pagpapakawala ay hindi ibig sabihin na nakakalimutan o sinasang-ayunan ang nangyari. Ito ay paglaya mula sa bigat na emosyonal na nagpapabigat sa iyo, pagpapalaya mula sa kontrol. Unka ng nakaraan, kapag nagpapaalam ka, nire-reclaim mo ang iyong enerhiya, kapayapaan at kakayahang magtuon sa kasalukuyan. Maganda ang pagkakasabi ng Buddha. Ang paghawak sa galit ay parang pag-inom ng lason at pag-asang mamatay ang ibang tao. Isipin mo ang isang panahon na may nanakit sa iyo. Marahil isang pagtataksil, hindi makatarungang hatol o masakit na salita. Gaano karaming oras ang naubos mo sa paulit-ulit na pag-iisip tungkol doon? Gaano karaming enerhiya ang nasayang sa pag-imagine ng paghaharap o paghihiganti, ang pagpapakawala ang lunas sa walang katapusang siklo na ito? Pinapayagan ka nitong magpatuloy sa halip na manatili sa nakaraan. Halimbawa, nasa trabaho ka at may kasamahang inaangkin ang ideya mo. Maaari kang magtagal sa pag-iisip tungkol sa hindi pagkatarungan na naapektuhan ang iyong mood at produktibidad, o maaari mo itong palayain na kinikilala na ang halaga mo ay hindi nakasalalay sa isang sandali ng pagkilala.
Sa pagpili ng huli, pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan at tinututukan ang tunay na mahalaga, ang paglago mo at ang mga oportunidad sa hinaharap. Sabi ni Lao Tzu ng malalim, kapag pinakawalan ko ang kung ano ako, nagiging ako ang maaaring maging ko. Ang pagpapakawala ay hindi lang tungkol sa pagtanggal ng galit o sama ng loob. Kasama rin dito ang pagpapakawala sa pagiging perpekto, takot sa pagkabigo o ang pangangailangang kontrolin ang lahat. Ito ay pagtanggap sa buhay kung ano ito, kasama ang lahat ng hindi inaasahan at paghahanap ng kalayaan sa pagtanggap. Narito kung paano simulan ang sining ng pagpapakawala. Una, kilalanin ang iyong damdamin. Ang pagsupil ng emosyon ay nagpapalakas lang sa mga ito. Pahintulutan ang sarili mong maramdaman ang sakit, galit o pagkadismaya ng walang paghatol. Pangalawa, baguhin ang pananaw sa sitwasyon. Tanungin ang sarili, ano ang matututuhan ko sa karanasang ito? Paano ako lalakas dahil dito? Pangatlo, ituon ang pansin sa kasalukuyan. Ang pagpapakawala ay isang desisyon para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Ilipat ang atensyon sa ngayon, dito nakasalalay ang iyong kapangyarihan. Isipin ang pagpapakawala tulad ng pagpapakawala ng lobo. Habang hawak mo ito, unti-unting pinipisil ang kamay mo. Pero kapag pinakawalan mo ito, mararamdaman mong magaan at malaya ka. Ang buhay ay nagiging tungkol hindi sa mga nangyari, kundi sa mga posibilidad. Tandaan ang paalala ni Marcus Aurelius. Huwag mabahala sa mga bagay na wala sa kapangyarihan mo. Pakawalan mo at matatagpuan mo ang kapayapaan. Hindi ibig sabihin nito na hayaang apihin ka ng iba o baliwalain ang hindi makatarungan. Ang ibig sabihin nito ay piliin kung saan mo ilalaan ang enerhiya mo. Sa pagpapakawala ng hindi mo makontrol, nagbubukas ka ng puwang para sa mga bagay na kaya mong baguhin, isang mas maliwanag, mas payapa at mas makabuluhang buhay. Kaya sa susunod na maramdaman mong kapit sa galit o pagsisisi, huminto ka at itanong, karapat-dapat ba ito sa kapayapaan ko? Ano ang magiging hitsura ng buhay ko kung pakawalan ko ito? Ang sagot ang gagabay sa iyo patungo sa emosyonal na kalayaan. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nasa paghawak, kundi sa pag-alam kung kailan dapat pakawalan. At kapag ginawa mo iyon, madarama mong habang mag-aang ka, mas tumitibay ka. At yan, ang 10 makapangyarihang aral para matutunan mong pangasiwaan ang iyong damdamin at manatiling kalmado kahit ano pa ang dumating sa buhay mo. Hindi lang ito mga ideya. Ito ay mga kasangkapan na maaari mong gamitin araw-araw para protektahan ang iyong kapayapaan, bumuo ng tatag at kontrolin ang iyong mga reaksyon. Tandaan, ang layunin ay hindi supilin ang damdamin o maging walang malasakit. Ito ay ang tumugon sa mga hamon ng buhay ng may linaw at lakas. Ang mastery sa emosyon ay hindi tungkol sa mga nangyayari sa iyo, kundi sa kung paano mo pinipili na tumugon. Nasa kamay mo ang kapangyarihan na manatiling kalmado, nakatuon at malaya habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay. Dalhin mo ang mga aral na ito. Sanayin ang paghinto bago mag-react, magtakda ng hangganan para protektahan ang enerhiya mo at palayain ang mga bagay at taong hindi mo makontrol. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong kapayapaan kaysa galit, isa kang hakbang na mas malapit sa buhay na matatag na hindi matitinag. Kung may natutunan ka sa episode na ito, huwag mo itong itago sa sarili. Ibahagi mo ito sa taong maaaring kailangan ng kaunting katahimikan sa buhay nila. At kung may sariling tips o karanasan ka tungkol sa pagiging unbothered, gusto kong marinig yan. Mag-drop ka lang ng comment sa baba. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Tandaan, ang emosyonal na kalayaan ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang gawain. Kaya patuloy lang na ipakita ang iyong sarili, manatiling mindful at lumakas araw-araw. Hanggang sa muli, ingat at manatiling unbothered.